Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May tanggap po tayo ngayon na Samsung A33 na mula pa sa kapwa nating technician na taga Leyte, Visayas at ang kanya pong concern ay Master water damage po yan. Nilinis ko lang ang connector, bigla nawala ang light niya at display. At may napansin ako na parang kulang yung piyesa sa tabi ng connector. at pagkabasa ko po sa sulat kamay ng technician, ay agad ko naman pong sinilip sa microscope yung sinasabi niyang piyesa na missing sa tabi ng FPC connector. So ang dalawang piyesa palang tinutukoy niya ay mga diode component at napansin kong naka-jumper pa yung dalawang missing na diode, which is hindi dapat dahil may polarity po ang diode component, kaya siguro nawalan ng display dahil nag-short ang mga linya sa diode. Kaya ang ginawa ko po ay pinagtatanggal ko ang mga naka-jumper na linya at nilinisan ng mabuti. Then naghanap ako sa mga scrapboard ko at swerte namang meron akong same model ng ginagawa ko. Ito po yung dalawang diode component na missing doon sa ginagawa nating motherboard. At ang gagawin ko po ay tatanggalin ko at ililipat ang mga diode na ito doon sa kabilang board. And take note na may polarity po ang mga diode. Kaya bago po kayo magtatanggal ng mga ganitong component, ay markahan nyo po muna ang position para hindi po kayo malito kapag ikakabit na po ninyo. Be so much careful po sa pagtatrabaho sa mga ganitong pyesa dahil sobrang liliit po nitong pyesa, konting nginig lang ng kamay natin ay tatalsik sa kawalan yang pyesang yan na kahit sinong treasure hunter ay hindi niya kayang hanapin pag yan ay nawala. Pagkatapos po natin matanggal ang mga diode ay heto't ikakabit ko na sa ginagawa nating motherboard, huwag nyo rin palang kalimutang lagyan ng low melting solder lead yung paglalapagan natin sa mga diode para mabilis lang kumapit ang mga piyesa at maiwasang masunog ang FPC connector na katabi niya. At para mas maprotektahan ang FPC connector ay maglagay ng medyo maraming flux in that way kasi ay mai spread ang init ng hot air. At kapag nailapag na natin ang mga piyesa, ay bago salpakan ng battery ang board ay itest po muna gamit ng multimeter ang mga linya ng pinaglapagan natin ng mga piyesa to check kung wala bang nag-short to ground sa mga line at syempre make it a habit na clean before and after every operations. Then after nating mapalitan, malinis at ma-check. Kung walang short ay i-assemble na natin ang unit para i-check naman kung magdi-display na ba ito. But unfortunately, despite of so much effort natin, ay wala pa ring display ang unit but never give up and embrace the fact that failure and disappointment are not obstacles, but rather the stepping stones to success. At ang next na chinek ko since ito nga ay from water damage ay ang mismong FPC connector ng LCD at napansin kong may nag-iisang pin sa FPC ang sunog kaya without hesitation ay nilinisan ko at nilagyan ng lead para magkaroon ng connection ng FPC connector at ang LCD flex. At ayan na po after ng ginawa natin ay malinis na ang FPC at connected na rin po yung isang pin na sunog. Kaya let's try ulit kung magkakaroon na ba ng display after this. Sana naman ay magka-display na, dahil kung hindi pa rin ay posibleng pati yung LCD ay may problema na rin na sana ay huwag naman dahil mapapamahal pa ng gastos ang may-ari. Kami pong mga technician ay ang kaligayahan po namin ay makitang masaya at satisfied po ang bawat kliyente namin, kaya kung nagawa po namin ang inyong mga pinapagawa ay labis-labis po ang galak na aming nadarama. And yes, finally, ay nag-display na po ang unit. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin, ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!